Guys, for our next experiment, ito, pinaghalong science, art, and literature. Wow! 3 in 1! Ang ina-expect ko lang kasi talagang may science and art, pero bakit may literature? Hula ko lang. May kasaling kwento. Aba, galing mo Kuya Rod, tama ka dyan. Ha? Ha? Galing mo gumawa ng hypothesis. Hypothesis! Wow! Big word! Ano yun? Ang ibig sabihin ng hypothesis ay ang scientific guess. Ang hula na based sa observation and scientific evidence. Okay? Oo. And this morning, yung art project natin, gagamitan natin ng scientific principles, okay? Tapos, yung mabubuong laruan, ay gagamitin natin para ikwento ang isa sa mga Aesop's fables, The Hare and the Tortoise. I'm sure matutuwa ang mga I-Believers natin. Pwede nyo kaming sabayan. Ha? Ito lang mga kailangan natin for this science, art, and literature project. Ang mga cardboard at papel, colored paper in this case. Ito mga pang-shape lang ito. So meron tayong baso, coins, ruler, colored markers. We need glue, pencil, double-sided tape, yung base or yung bottom ng plastic bottle, clay, cutter, and scissors. Alright. So, magka-cut lang tayo ng strips from this. Okay? 1.5 inches siguro. Okay? So, using the scissors naman, cut lang natin yan. So, 1.5 inches yung ginawa kong lapad. Pwede nyo gawin 2 inches, okay? Using the double-sided tape. Salamat mo kayo. Okay, so ito pala I-Believers, nilagyan ko ng double-sided tape. Tapos, ididikit ko. Tapos, gagawin lang natin, ipo-fold lang natin ng ipo-fold. Magkagawa tayo ng layer. Parang ganito, hanggang, okay. Ito. Ayan. Yan! Ayan, nakabit na natin yung paa at saka yung kamay. Tayo na yung twist yan. Ayan, ito. Ayos yan ah! Yung pagong naman! Yung pagong gawin natin. Sige. Tinrace lang niya itong double-sided tape. Okay, tapos nag-cut out ng bilog. Tapos meron din tayong base ng plastic bottle na kinat natin. Okay. Clay. Ayan, mukha na siyang pagong. Galing, Sofia! Tingnan mo, so may mata siya, din yung kamay niya, yung shell. Next, i-glue gun yung shell, padikit dyan. Yan! Okay, so habang nag-dry yan, ito na siya. Ito na. Meron tayong pagong. Tingnan mo, kit niya, oh. Okay, kompleto na tayo. Pwede na tayong magkwento. Oy! Ang kuneho at pagong. Isang araw, pinagtatawanan ni kuneho si Pagong. Sobrang bagal daw kasi nito. Nainis si Pagong, kaya hinamon niya si kuneho magkarera. Sige, kung gusto mo, magkarera tayo. Nagpapatawa ka ba? Sa karera, ang bilis ni kuneho. Ang layo na ng lamang niya. Kaya naisip niyang matulog muna. Layo ko na. Matutulog na lang muna ako. At kahit mabagal si Pagong, tuloy-tuloy naman ito. Katagalan, nalagpasan niya si kuneho, natulog pa rin. Ayan na, lampas na. Nung malapit na sa finish line si Pagong, saka lang nagising si kuneho. Pinilit niyang humabol, pero huli na. At nanalo na si Pagong. Wala na, talo na. Pero kuya, alam ko anong aral sa Aesop's Fable na yan. Sige nga, Sofia, ano yun? Dapat wag pong maging overconfident, wag maging mayabang, at dapat magsipag lang at magtiyaga palagi. Mama! Yan, narinig mo yun, Kuya James? Tama! Oo. Tama, di ba? Narinig mo yun? Huwag magyabang at magsipag parate. At Diba? dahil dyan, I believe! Ang toys na ginawa natin ay naka-base sa simple machine. Ito ay mechanical device na ginagamit para dumali ang gawain o gumaan ang trabaho. Kaya rin itong mag-exchange ng force and distance. Balikan natin yung katawan ng Pagong. Isang klase ito ng simple machine called a lever. Sa likod ng katawan, nakakabit ang putol na bote ng mineral water. Nilagyan ito ng clay so it pivots on a fulcrum.
Dahilan para umuga-uga ito side to side, parang siso, di ba? Sa kuneho naman tayo, yung katawan nito parang spring. Kaso hindi maituturing na simple machine ang spring kasi hindi ito nakakapag-transfer ng force and distance. Ang kaya lang nito ay mag-store ng potential energy then release it as kinetic energy. I believe.